Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Tatlong taong gulang pa lamang si Rizal nang turuan siya ng kanyang ina na si Doña Teodora na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige Pepe, iyong subukang basahin ang alpabetong Tagalog. A, Ba, Ka, Da, I, Ga. Ayan na. Ngayon naman ay iyong subukang basahin sa alpabetong Espanyol. A, B, C, Se, Se, Che, 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 D, E, F, J. Aba, magaling anak, napakahusay mo ng bumasa. Tunay nga ikay may angking talino. Ang pagkatuto ni Rizal na bumasa mula sa kanyang ina ang naging simula upang magdesisyong maghanap ang kanyang ama ng gurong magtuturo rito. Dito ay naging guro niya si Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at ang pinakahuli ay si Leon Monroy na dating kamag-aral ng kanyang ama. Maestro, estoy escribiendo un poema. Muy bien, José. Continuar escribiendo. Sa paglipas ng mga buwan, napagdesisyonan ng ama ni Rizal na nararapat na siyang pumasok sa paaralan mula nang mamatay ang kanyang gurong si Maestro Leon Monroy. Siya kung nararapat ng pumasok ni Pipi sa paaralan. Hindi maaaring naririto na lamang sa ating tahanan tinuturuan. Paano niya mapapalawak ang kanyang kaalaman? Ngunit batid mong sakitin ng ating anak. Batid ko, subalit alam kong makasanayan rin ito ni Pipi at lalakas rin ang kanyang katawan paglipas ng araw. Ipatawag si Pasiano at papuntahin rito. Tatang, ako raw ho yung pinatawag. Pasiano, bukas makalawa ihatid mo ang iyong kapatid sa linyan. Doon na muna sa manatili at nang kapag-aral na rin. Oo, Tatang. Sa Binyan nagsimula ang pakikibakan ni Rizal na malayo sa kanyang pamilya. Sa unang araw pa lamang ng kanyang pananatili ay nagsimula na ang kanyang pag-aaral sa pangunguna ng gurong si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Jose, ikaw ba ay maalam na sa salitang Espanyol? Kaunti lamang po, Maestro. Kung gayon, paano naman sa salitang Latin? Kaunti lamang din po, Maestro. Silensyo! Ikaw, Jose, kung gaano kaliit mong bata ay ganun din kaliit ang iyong kaalaman. Sa Binyan naranasan ni Rizal ang mga bagay na kailanman ay hindi niya naranasan sa kanilang tahanan. Ito ay ang pangungutya sa kanya ng kanyang mga kamag-aral at ang pamamalo ng guro tuwing may nagagawa siyang hindi tama. Kita mo yun, Jose? Mukhang unggoy at pandak pa. Unggoy! Anong maguluhan ito? Ama, si Jose ko may pasimuno nito. Jose, tayo! Kamay! Pedro! Lumapit ka rito! Kamay! Sa murang kamalayan ni Rizal ay nasaksihan niya ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Isa na dito ang pagbitay sa tatlong paring rumbursa dahil sa isang bintang na hindi naman nila ginawa. Takpin sila ngayon din. Ano to? Ano to? Anong kaguluhan ito? Bakit nyo kami dinanakit? Kayo ay dinarakip at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Sa anong kadahilanan? Dahil kayo ay nagtaksil sa pamalaang Espanya at nagsimula ng himagsikan. Takpin sila at dalhin sa kulungan. Kumarito ka. Bakit ko iniran? Magagawa kong ipatigil ang iyong pagbitay sa isang audisyon. Nais kong ituro mo ang tatlong pare na sila ang nagsimula ng himagsikan. Susunod po, Indiran. Ngunit linggo lang maglasan. Kung gayon ay,
Sa araw ng iyong pagbitay, ikaw ay mapapamansala. Habang binibitay ang tatlong paring martir ay nasaksihan ni Rizal ang sobrang paghihinagpis ng kanyang kapatid na si Pasiano. Ito ay dahil naging malapit ito kay Padre Jose Burgos. Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir, matinding lungkot at hinagpis ang natimo sa puso't isipan ni Rizal, sapagkat ang kanyang mahal na ina ay nasangkot rin sa kasalanang ibinibintang sa kanya, na kung saan ay kasama di umano ito sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng tiyo ni Rizal na si Tio Jose Alberto. Naabutan ni Tio Jose na may kadakatagpong kalaguyo na isang gwardiya sibil ang kanyang asawang si Teodora. Sinvergüenza! Ano ito, Teodora? Mahal! Matapos kong maging mabuting asawa sa'yo, itong iyong igaganti, lumayas ka dito! Hayaan mo muna ako magpaliwanag! Jose Alberto! Hindi! Matapos kong magsakripisyo, check abroad! Abala sa pagbabasa ng dyaryo si Doña Teodora habang nagkakape sa tabi ng bintana. Biglang pagdating ni Jose Alberto sa tahanan ng mga merkado, kapansin-pansing tila ito'y may problema. Oh, Jose Alberto, ano't naparito ka? Bakit ganyan ang iyong mukha? Ikaw ba'y may dinaramdam? Nalaman kong ako'y pinagtaksila ng aking asawa. Binabala kong siya'y hiwalayan. Ika'y maghunos dili muna, Jose Alberto. Hindi maaari ika'y padasdalo sa indisyon. Ano na lamang sasabihin ng ibang tao, hindi magandang tayo pag-usapan sa buong bayan. Higit kanino man ay dapat mong pangalagaan ang pangalang ipinamana ng ating mga ninuno. Bilang ikay aking kadugo at lubha kong pinapahalagahan ang iyong payo, pipiliin kong makinig sa iyong payo at magparaya na lamang. Dumating si Teodora sa tahanan ng mga merkado upang makausap si Doña Teodora. Ipinaghain ito ng Doña ng mainit na sabaw habang sila ay nag-uusap. Heto ang mainit na sabaw. Mainam kong inumin mo muna habang mainit pa. Batid kong nagtalo kayo ni Jose Alberto. Totoo bang nangyari? Teodora! Teodora! Ano bang nangyayari? Nagsisigaw ka rito. Hanggang sa labas ay naririnig ang iyong pagsigaw. Plano mo ba akong patayin? Kaya't nilagyan mo ng laso ng sabaw na iyan? Ano? Anong pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw na yan. Ano wala? Ininom ko ang sabaw na iyan at bigla na lamang sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin, ako'y binabalak mong lasunin. Magtigil ka, Marian. Walang laso ng sabaw na yan. Huwag ka nang magkaila! Nang sumunod ring mga araw ay biglang may dumating na mga gwardiya sibil sa tahanan ng mga merkado. Magandang umaga. Nariyan po ba si Doña Teodora? Doña? Doña Teodora? Magandang umaga. Anong aming may paglilingkod sa iyo kayo na parito? Kaya aming dinadakip sa salang pagtangkang lasunin ang asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa kanyang binibintang. Hindi ko ginawa yan at wala akong kasalanan. Kung ako sa inyo ay sumama na kayo ng may naon at huwag na lumaban pa. Bitawan niyo ako, wala akong kasalanan. Nanang? Nanang? Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nanatiling mataas ang aking grado. Jose,
at ako'y nakatiyak na ikaw may magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Gracias, Padre Sanchez. Makalipas ang ilang buwan matapos ni Rizal na makapagtapos sa Ateneo, napagdesisyonan nitong kunin muna pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura habang hinihintay ang tugon na liham ni Padre Pablo Ramon ukol sa desisyon kung anong kurso ang nababagay sa kanya. Habang nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas ay doon nito nakilala ang isang kaakit-akit at mahinghing dalaga na anak ni Teo Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Junor, minsan hinihiling ko na hindi na lamang sana tayo magpinsan. Hindi ko na kasi mapigilan ang aking nararamdaman. Nais kong yakapin ang hinaharap ng buong puso na kasama ka at hindi na kita iiwan kailanman. Ngunit Pepe, paano kung malaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Itatanan kita kung ganun. Ngunit itago na lamang natin sa ngayon ang ating lihim na ugnayan. Tatawagin kitang Taimis upang hindi sila maghinala. Samantala, kinakailangan ni Rizal na magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan sapagkat delikado ang panahon na iyon. Ngunit nahuli siya ng pagdating dahil nakaalis na ang bapor patungong Espanya. Makalipas ang isang buwan lulan ng barkong Isla de Panay, si Rizal ay patungo dapat sa Cuba dahil sa pangako ni Gobernador General Blanco na siya ay tutulong na maging manggagamot sa digmaan sa Cuba. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Rizal ay dinakip sa kadahilanang pagsisimula ng rebelyon at himagsikan laban sa pamahalaang Espanya. Habang nililitis ang kaso, ayon sa pagsisiyasat, may dalawang katibayan laban kay Rizal. Una, ang sinumpaang pahayag mula sa kanyang mga nakasalamuha. Pangalawa, ay ang mga katibayang dokumento tulad ng mga artikulo, tula, liham at mga talumpating kanyang sinulat. Ngayon, tayo nandito upang litisin si Jose Rizal sa kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikita ang masama laban dito. Isa pa ay walang patutunguhan ang usaping ito dahil sa damdamin laban sa nasasakdan. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang ibinibintang ng hukom? Ang hukom ay di dapat mapagiganti. Dapat silang makatarungan. Tama! Tama! Tumahimik ang lahat yung sinasangayunan ng naturang hatol sa sinasaktan. Kung gayon, tapos na ang usapin. Ikaw, Jose Rizal, ay hinahatulang barilin sa Bagong Bayan umaga ng 30 ng Disyembre. Nagplano sina Andres Bonifacio, Pasiano at iba pang kasapi ng samahan kung paano ililigtas si Rizal. Kailangan natin gumawa ng paraan upang iligtas si Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Tahimik! Manahimik kayong lahat. Masyadong mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi madaling gawin ang nais niyo. Handa kami magbuwis ng buhay. Iligtas lamang si Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Tama na! Manahimik kayong lahat. Ako din. Gusto kong mailigtas ang aking kapatid. Ngunit natitiyak ko na hindi na naisip ni Pepe na lumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Diyos na ang bahalang magligtas sa kanya. Nanang. Magtigil! Nanang! Pepe! Nanang, nais ko sana sa aking pagkamatay ay kunin niyo agad ang aking bangkay at baka saan na lamang nila ito itapon. Nais ko sanang ibuon niyo ito sa lupa, lagyan ng isang bato. Ilagay niyo ang aking pangalan, araw ng aking kapanganakan at aking pagkamatay. At lagyan niyo rin ito ng isang krus.
Pepe! Regalo ito sa akin ng mga kabyera. Hilingin ko sa aking araw ng kamatayan na ibigay sa inyo ito. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutiang mahalaga sa dagat silangan, kaluwalhatiang sa aming pumanaw. Masayang sa iyo'y aking idudulot, ang lanta kong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis alindog, sa kagalingan mo ay aking ding handog. Bago ninyo ako barilin, maaari ba akong humiling sa kauli-hulihang pagkakataon? Barilin ninyo ako ng paharap. Imposible! Ipinag-utos ng general na ikay babarilin habang nakatalikod. Kung gayon ay maaari bang wag nyo akong barilin sa ulo? Sa ngalan ng hari ng Espanya, ang sinumang magsisigaw ng kanyang boses na kasangayon sa kriminal ay parurusahan din ng kamatayan. Preparar! Apuntar! Consumatum es. Fuego! ¡Viva España! ¡Muerte los